ayun guys, time check is 11 AM na ng umaga. Then nandito ako ngayon sa may Manila. So pang 9 na vlog na natin para kay Lalamove journey natin. So bakit ako nandito? Nandito ako kasi monthly check up ni Lola. Grabe dito sa Manila guys. Pagka naka green light tas naka stop, tatadtarin ka ng busina. Tinatadtad ng busina. Ayun, nahuli si kuya. Tinatad ng busina yun ng mga angkas rider Well anyway, yun nga, nandito ako sa Manila kasi check up ni Lola. So ang daming pila. So nagpa-reserve ako sa tito ko 38 kami. Pero kahapon pa yon. Kahapon pa ako nagpa-reserve ng tanghali. Pero nakapunta daw siya ng mga bandang alas 5 na. Then biriin nyo, alas 5 na Then ang number pa niya is 38 at kahapon pa siya nagpa-reserve. So ganun kadami yung nagpapa-check up at nagpapagamot sa clinic na yan, sa hospital, sa ano lang, para small clinic na yan. Pero kasi magaling yan guys, kasi kung may kakilala kayong nararamdaman sa sakit sa bato, sa tiyan, especially mga senior o kahit mga normal na edad, yan kasi napagaling niyan yung lola ko. At nakailang punta na kami sa ospital. Then yun nga, kung ano pang in-advise, surgery daw, ganito, ganito, kung ano-anong gastos. Pero ito guys, may pinainom lang yung gamot. May pinainom lang na gamot. I think dalawang klaseng gamot lang yon. Wala pang 3 araw guys, nakakalakad na yung lola ko, nakahiga. Lang nakalakad. So gumanda yung pakiramdam. As in, parang magic. Nice. Talagang hinang-hina na siya. Nakahiga na nga lang hirap na rin nga tumayo Pero nung nadala doon, ayun, after 3 days na inuman na gamot na diretso, gumaling. So simula nun, dyan na namin dinadala si Lola. Hindi na sa kung saan pang ospital. Wala lang, share ko lang sa inyo. Kung sakaling may experience kayo o kakilala o mahal sa buhay na naggagamot o may nararamdaman sakit sa tiyan, especially sa mga bato, yan, dalhin nyo dyan guys. Kasi ano yan, solid dyan guys. As in, magagaling yung mga doktor. Chinese yung doktor. Ewan ko bakit sila magaling. Pero napagaling yung lola ko kaya recommended ko. Ayun, hanggang ngayon nandun pa. Buti na lang meron kami natitirang malapit doon. May yung tito ko taga doon. So doon muna siya nag-stay. So dumating kami doon mga alas 9 ata. So dalawa pa lang yung pila. Dalawa pa lang na-accommodate. Then balik na lang daw kami after lunch. Sabi ko sayang oras. Ay ko, Lola, doon ka muna kay tito. Ako'y Lalamove muna. So yan, ito yung booking natin ngayon. First booking natin ay from Pasay to Pasig. So ang fee niya is ayan. Then ito yung kakarga din. So 300 plus lang. Pwede na. Kasi mabayang pagbalik ko doon, mga bandang alas 2, alas 3, hanap naman akong booking kailangan sakto. Nasa Pasay na ako kasi hatid ko naman siya pa Bulacan. So uwi daw siya doon di yun, hatid ko siya. Pero di na ako Lalamove nun kasi kawawa naman si Lola. So ngayon lang ako Lalamove kasi nga sayang oras. So yan guys, balikan ko na lang kayo pagka na-drop ko na si first booking natin. Let's go! Ciao! So ayun guys, na-drop na natin tong first booking natin, which is yan. Then papunta ngayon tayo sa second booking natin. Ang second booking natin ay Pasig to Makati. So pabalik na rin ako ng ospital kasi tapos na din pala si Lola. So yun, update ko kayo kung ano mangyayari. So ito yung fee niya. Then aircon lang din yung pipick upin. Natapos ko nga pala yung first booking ko ay 12 PM na. So nag-abang ako ng Pasay. Ang pinaka nakuha ko is Papasig, Makati kasi yun yung pinaka parang malapit sa Pasay. Then inaccept ko na. So yun, ang fee niya is 250. So
check natin. Aircon lang daw pipick upin. Then after na punta tayo kay Lola din. Bulacan na. So, yun lang mga papi. At sana nagkakaroon ka ng idea kung ano yung magiging buhay mo at sakaling papasok ka sa ganitong lakaran as a Lalamove driver. Let's go! Ciao! So ayun guys, time check is 12:50. Na-pick up na natin yung second booking natin guys. At eto siya. Yan. So aircon lang siya. So binigyan tayo ng malaking tip ni ma'am. Kasi Lalamove rider din ang kanyang partner. Alright. So ang fee niya is 252. So sinuklihan ko lang siya ng 200, 500 bigay niya. So 300 ang kanyang bonus. Ay hindi pala, ang kanyang tip. Ewan ko siguro mga sa 40 plus. Pwede na. Solid yun, solid. So sa ngayon nakaka 500 plus sa 2 hours, 3 hours natin. Pwede na, kaysa kung ano pinagagawa. O ngayon, papunta tayong Makati. Check natin kung anong mangyayari sa atin doon. Kasi after noon, papasay na tayo kay Lula naman. At hatid natin siya sa Bulacan. So, let's see kung anong mangyayari ngayong pang-siyam na vlog natin as a Lalamove driver / sabay na personal na lakad. Let's go! Ciao! So guys, time check is 1:37 na ng hapon. Na-drop na natin yung second booking natin. So ngayon papunta na tayong Pasay Doctors para pick upin si Lola. Kasi tapos na daw ang kanyang pick up. Tapos na daw. Ayun, inabot pa. Tapos na daw ang kanyang check up. So let's see kung makakasambot tayo ng toll fee sa gas pabalik pagka galing tayong Bulacan. Kasi yun yung ruta natin next. So update ko na lang kayo guys kapag may nakuha akong booking after kong i-drop si Lola sa Bulacan. So nga pala guys, meron din akong transaction sa Bulacan. May pipick upin ako doon sa accounting meeting. Diba sabay-sabay? Ang sarap ng ganito. Kumbaga nasusulit mo yung isang araw mo na ma-maximize mo. Sana laging ganito ang ating style. Diba, maaga din ako nagising. Kumbaga mga alas 9 ata, alas 8 nagis mga 8 ganon. Then umalis kami sa bahay mga 8:30 ata or 9, something like that. So yun, update ko kayo kung anong mangyayari. Mas maganda pag maaga kayo kung sakali nagbabala kayo Lalamove. Alas 7 pa lang, alas 8 simulan nyo na. Saka na-realize ko etong mga gantong booking na maliliit lang, yung 300, 400, 300 to 400, maganda din siyang kitaan kahit isa-isa lang yung kinukuha. Ngayon kasi ewan ko, feeling ko kinumpit ko yung KPL parang doblado naman yung KPL. Kumbaga kung ang pinila Lalamove is 300, then ang nakukonsumo mo lang sa gas is mga around 100 to 150, depende na lang sa traffic, mga ganon. So isa yun yung 150, then less commission ni Lalamove siguro mga around 30 pesos. So may 110 ka sa loob ng isang oras o 2 oras. Pero sa akin pwede na. Kung masasabayan mo ng double booking, much better. Pero sa 300 to 400 medyo nahirapan pa akong kumuha ng ng mga pang double book. Kasi sa 300 to 400 amount ng booking, agawan pa din agawan pa din siya sa sa pag-swipe kahit nauna na ako, binigay pa din sa iba nila Lalamove magawang part na lang matitira dun sa bar para mapunta sa'yo. Siguro may nag-swipe na merong sticker kaya kaya sa kanya napunta. Kumbaga siya yung priority. Kasi according kay Lalamove, yung mga may sticker, yun yung priority. So, grabe na yan. Wow. Suwabe. Suwabe yung pagligo ni Kuya. Para kanya yung dana. Awit yun na. So yun guys, update ko na lang kayo later. Ciao! Let's go! So guys, time check is 7:50.
nga pala, nakakuha ako ng 2 booking. Yan yun. Yung isa ay pa Manila, tas yung isa ay pa Las Piñas. So pwede na. Medyo malapit-lapit sa home base. Then ang kagandahan din, madodoblado yung toll fee. Then ayun nga, yung gas din masasambot niya kasi may personal transaction tayo kanina. Ngayon, yung first drop off natin, which is yung sa Manila, pagka drop natin doon, try nating mag double book pa kung kakayanin kasi Manila naman yun sa may Tondo. Hoping na magkaroon ng double booking after natin ma-drop yung first booking, ay third booking natin ngayon, which is eto nga, yung Manila. Then yun lang, share ko lang. Ano pa ba? Awit. So yun guys. Hindi ko alam kung panalo tayo ngayon, pero feeling ko naman ngayong araw na to may panalo tayo. Kumbaga meron kahit pa paano, kasi na along the road din naman yung mga naging ano natin, booking natin. Tapos eto nga lang, medyo malayo yung naging pick up location. Parang ang nangyari 10 km from may Kawayan to Caloocan North. Pinatos ko na kasi gantong oras mahirap na kumuha ng booking na pa south eh. Kumbaga kailangan mo gumapang ng kung galing kang Caloocan. Para sana pangatlong experience ko na to mahirap nang kumuha ng diretso sa south. So probably kung ikay taga south, kailangan mong gumapang ng Manila, then Manila doon ka mag-aantay ng pa-south. So usually doon talaga nagsisimula, especially doon sa Binondo, dito sa Chinatown. Doon ang daming booking, pipili ka na lang. Ano yun na, umaga yun na, ewan ko lang ngayon, mamayang gabi kasi first time kong magdadrop ng gabi doon, kasi gabing gabi, baka nga mga alas 10 pa ang maging ano natin, drop off natin. Let's see kung anong mangyayari. Sana nga maka double booking tayo para naman talagang paldo kahit pa paano nasambot natin ang ating ginastos kay Lula, pambili ng maintenance ng gamot. So kung ikaw nagbabalak ng maging isang Lalamove driver, ilalagay ko na lang yung link sa description. Then yun nga, ilagay mo yung referral code ko. Huwag mong gawin yung ginawa ko before at wala akong naging libreng 300 pesos kasi hindi ako naglagay ng referral code. So ikaw huwag mo kakalimutan kasi sayang yung 300 pesos na yon. Yung 300 na yon, maka-credit yon as a Lala credit. Then yung Lala credit mo naman ay dun babawas yung mga commission na natatapos mo. Yung commission ni Lalamove. Kasi every booking nagbabawas si Lalamove ng commission. So 20% ng total booking kung magkano yung amount. So yung 300 pesos sayang din, di ba? Kung hindi ka maglalagay ng referral code, tapos yun nga, maglalalamove ka din kagaya ko, especially sa mga may personal na lakad ka, sayang naman. So yun lang, share ko lang kasi madami namang nagiging booking, lalo kung madalas ka sa Manila tapos uuwi ka sa inyo, like south or pa-north ka, madami kung lagi ka nagsisimula sa Manila. So sayang din, masasambot yung gas sa toll fee, diba? Baka kumita ka pa, kaso nga lang syempre kapalit nun medyo pagod ka kasi papunta ka sa pick up point, ganun, magdadrop ka. Pero I think worth it naman kahit pa paano kasi na-maximize mo yung time mo, kumita ka pa, diga. Saka para hindi ka mabagot kagaya ko pagka nagda-drive. At dito nagba-vlog, share ko na din sa inyo yung action cam na gamit ko. Yan, solid yan. So lagay ko na lang din yung link sa description, baka ikaw gusto mo din mag-vlog. So yan, check mo yung action cam na gamit ko, ganda yan. At gamit ko din yan sa pagka sa motor, okay din yan. Yan din yung mga gamit ng vloggers na sikat kasi ganda naman din ng quality ng camera na yan. So yun lang, share ko lang. So update ko na lang kayo kung ano oras ko madadrop tong
third booking natin. Kung aabutin ba si Makoy ng gabi. Let's go! Ciao! Gabi na nga pala. Awit sa iyo. Bye-bye! Hindi pala bye-bye. See you later! So ayun guys, time check is 8:31 na ng gabi. OMG! Na-pick up na natin yung dalawang ano natin, bookings. So yan yung dalawang yon. Then ang first drop off natin is sa Manila. Then according naman kay customer, babayaran niya yung toll fee. So I think ang baba ko nito ay somewhere in Quirino or C5, I don't know, SGT Rivera. Pero I think nasa around 105 yon. At yun, then after noon yung NLEX din babayaran niya. So solid yun. Kumbaga panalo tayo doon. Kasi after natin doon naman tayo sa Las Piñas. So sa Las Piñas kasi I think pagka umaga sobrang traffic doon. Kaya iniiwasan usually ng mga lalamove driver yun doon. Kasi umaga sobra talaga traffic. Ewan ko lang sa gabi. So for the science, ako yung magiging labrat nyo. I-check natin kung gagabihin ba ako talaga. Let's see. Mata-traffic pala ako doon ng todo. So let's see guys. So update ko na lang kayo. So ito yung details ng booking ng dalawang yan. So yun guys. Ciao. Medyo ano tayo, nakakaramdam na tayo ng konting pagod lang. Pero laban yan. Babawiin natin yung pinang-maintenance si Lola. Punta akong hospital nagbad tayo ng pang-maintenance si Lola Nasa around 2,000 plus din yun. So I think to be exact nasa 3,000 to 3,500 kasama na yung gas and toll fee as well as yung gamot na rin. So kailangan nating mag-grind. Baka walang tamad. Masipag tayo. Kailangan natin kumita. Pagka may mga ganitong transaction, isabay na natin. Yan yung mga galawang diskarte. So para sa akin diskarte ko to. So kung gagayahin nyo yung diskarte ko, tapos ito yung magiging possible experience nyo guys. So sa dulo naman ng video, ipapakita natin kung magkano yung kinita natin. Diba? So yun lang, share ko lang. Sana nag-enjoy ka. Ay, nga pala, nakalimutan ko sabihin. Sa amin kasi, sa may Obando, Bulacan, sikat tong siopaw na to, Roberto Siopaw guys. Mamaya papakita ko ngayon paano kainin to. Kasi sobrang sarap nito lalo na yung sauce. Kasi yung siopaw usually na nabibili ko, sapal yung laman, parang durog-durog. Ito kasi hibla-hibla. Saka ang kagandahan dito, yung sauce niya. Yung natitikman ko kasi yung sauce sa ibang siopawan, gravy, parang hindi ko type kasi siguro dahil ito yung nakalakihan ko. Ito kasi siopaw dito sa amin sa Obando, Bulacan, Roberto Siopaw, ay ang tamis. Kaya siguro gusto ko matamis yung sauce niya. Para talagang hindi naman arnibal, pero parang matamis siya kasi bata pa lang ko, yun yung sauce doon kaya siguro yung taste buds ko every time na napupunta ako doon yung hinahanap, kaya gusto ko siya. Share ko na din sa inyo, baka magustuhan nyo. Dati kasi dalawang flavor yun bola-bola saka asado. Ngayon asado na lang ewan ko ba't nila tinanggal. Siguro dahil mahirap nga gawin, binobola pa. Pero masarap yung bola-bola. Ngayon asado na lang. So kung papadaan kayo sa Obando, Bulacan, yun, recommended ko tong Roberto Siopaw. Kumuha na kayo. Kapadahan si Kuya. So yun lang guys. Ciao. See you on the next vlog. Ciao. So ayun guys, time check is 9:30 na. Na-drop na natin yung third booking natin. Yun. Alright. So doon na tayo sa Las Piñas. Sana meron pa tayong makuha paka south, yung medyo malapit-lapit. Let's go. Ciao. Ciao. So ayun guys, time check is 11 PM na. Na-drop na din natin yung last booking natin. I think na-drop ko siya mga around 10:30. Nag-ice lang ako sa Shell. Inayos ko yung gamit ko dito at medyo makalat na. Brush na rin doon para mamaya tulog na lang din.
din. Kumbaga, nag-ayos na ako ng gamit para bababa na lang ako. So, yun. Nagche-check tayo kung may pa-booking pa south. Kaso, from here sa Las Piñas, wala nang lumalabas eh. So, hindi naman traffic, pero konting-konti lang kasi meron inaayos sa kalsada dito eh. Kahit siguro gabi sila talaga nag-aayos. Then, yun. Sa last video, guys, ano natin yung summary kung magkano ba ang kinita natin sa mga gantong diskardihan na sinasabay natin sa mga personal na lakad natin. Kumbaga minamaximize natin yung time para lang hindi sayang ang oras, kasi time is gold, time is money. Nice. Then yun guys, so sana kahit pa paano may natutunan ka sa akin. Kung sakaling ikay nagbabalak maglalamog, ito na yun guys, ito yung possible na magiging buhay mo. Panoorin mo lahat ng videos ko kasi probably magkakaroon ka ng idea from the start until now kung ano yung naging journey ko as a Lalamove driver, part-timer. Then masasabi ko naman na maganda yung kitaan kapag double booking talaga. Then kapag solo booking lang, sakto lang siya. Masasabi ko na pwede na, basta hanggat maaari kung kaya mong mag double booking, i-double booking mo. Pero kasi usually agawan talaga. Kahit nga ngayon kanina nga I think mga 10 minutes ago may lumabas Las Piñas Parañaque to Tanawan. Gusto ko nang kunin. Actually kakalabas pa lang ng sa cellphone ko. Abay, bigla agad na wala. Ang oras na ngayon is 10:30 PM ha. So ganun kalulupit yung mga Lalamove driver natin, mga brother and sisters. Ang lulupit nyo! Gabi na! Nag-grind pa din kayo. So hindi ko siya nakuha. In short, hindi ko siya nakuha. Yung nangyari sa akin. Well, ganun talaga. So, tsambahan, weather. Yun yung may experience nyo. Especially pag long ride, agawan talaga eh. Well, talaga eh. Kailangan talaga dumiskarte eh. Kasi pagka long ride, mas malaki talaga ang kita. Especially kapag masasabayan mo pa ng another long ride, di doblado yung toll fee doon. Mga ganun bagay. So yan, mamaya magpapagas ako. Ang tinakbo ko ngayon is 166.9 km. Then natitira na lang sa aking bars is 3 bars. So I think pag nakauwi ako nito, ang magagas ko is mga around nasa 1,000 to 1,300, mga ganun. Let's see guys kung anong mangyayari sa aking Lalamove journey. Ciao! Let's go! So guys, ito ang mga naging bookings natin kay Lalamove. Yang 4 lang na yan. Kasi meron tayong personal transaction. So sinabay na natin. Then ito naman ang naging tip natin. Sa first booking, 30. Then sa second booking ay 250. Kaya 250 ang binigay sa atin nung second book natin. Kasi nung naglo-load na yung galing pick up point, nagkamali siya ng hagis ng ukay. Kumbaga parang nagmamadali kasi kami noon nung paglo-load. So inahagis niya yung ukay, na tinamaan yung armrest ko. So nabali yung armrest. Kasi yung armrest na yun ay nabili ko lang naman sa Lazada. Nauga din. So hindi ko rin type. Kaya ox lang din kasi di ko naman na gagamitin. So parang bonus na lang din siguro yung 250. Then ang bonus din naman natin sa toll fee ay 79 lang. Then ito rin ang napagas natin, 1,336. So ang tinakbo natin yan, so divide lang natin yan. So ang KPL natin is mga around 8 KPL. Medyo mataas siguro kasi marami tayong idle, saka medyo malakas din yung aircon natin. Kasi nga ang init Kaya medyo nilakas-lakasan ko. Tapos sa toll fee naman, from home base to Bulacan, naglaro lang ng around, kinumpit ko mga 344 lang. Kasi
nag-toll kami from Calamba to Nicolas. Then Nicolas, syempre malapit na sa Pasay, service road na lang. So from Pasay to Bulacan, nag-service road na lang din kami kasi kinompute ko yung, ay, chinek ko yung route sa Waze. Kapag nag-skyway or nag-toll, 30 minutes ang matitipid. Pero pag hindi, plus 30 minutes yung biyahe. So, nag-service road na lang. Sayang din naman kung mag-skyway pa, 30 minutes lang naman. So, nag-decide na ako na mag-service road na lang. Para road trip din. Then, syempre, car maintenance din, 300. So, ang total ng lahat ng kinita natin, sabay lahat ng personal transaction ay 176. Negative yun. Bakit negative? Kasi madami tayong sinabay. If ever na di tayo naglalamove that time, baka lumaki pa yan. So, diskartehan na lang natin para mapababa. So, kahit pa paano, may kinita pa tayo. Hindi naman, napunan niya yung, yung mas malaki pang negative. So, sinishare ko lang din sa inyo, guys, yung mga nag-experience ko kapag gagayahin nyo tong diskartehan na ginagawa ko. So, yun lang guys. Huwag mo naman kalibutan mag-subscribe, papi. Para naman ganaganahan tayo mag-upload at dire-diretso pa ang paggawa natin ng video. Kasi ang hirap mag-edit. Like mo na din tong video na to or mag-comment ka. So, kung may tanong ka, magtanong ka lang din. So, hanggang sa muli, papi. Paalam! Check mo yung description ha. Nandyan yung aking mga recommended. So, see you on the next vlog. Bye-bye. Ciao.